Pagpalang pagbati po sa inyong lahat ng netizen. Mabuhay po tayong lahat, no? Pero unahin natin si Papa God. Balitang panonoorin natin mula sa Net25. Galing to sa pag-uusapan natin patungkol sa mayor ng Banban, Tarlac, na si Alice L. Gu. Hinihinala ang isang purong Chinese, no? Na nagpapalusot at napakagaling magpalusot, no? Kasi lahat ng kanyang katanungan sa kanya, talagang meron siyang sagot na although yung sagot naman ay sablay, sana dun pa lang kinaklaro na at kino-corner para ma-sign in contempt, di ba? At sana hindi matapos yung usapin dito hangga't hindi napapatunayan kung ano ba yung talagang totoo. No, kasi mahirap na dahil may threat sa atin ng China ngayon at baka ito ay isa sa pakawala ng mga komunista. So mahirap na baka mas lalo tayong mapabilis ang pagsalakay nila sa atin, no? At wala tayong magawa dahil sa kagaya nitong ganitong merong mataas na opisyal sa ating bansa. Halina't panoorin po natin mga netizen at paki-subscribe po ang channel ng Net25 at kung ikaw naman po bago din dito sa ating channel, sana po makapag-subscribe po kayo. Malaking tulong po ito sa ating channel at maraming salamat po, no? At para sa inyo din po, maiabot natin kung ano man yung mga nire-reaction natin, makita nyo po dyan sa inyong mga cellphone at kung kayo busy, madali nyo pong makikita at mapapanood. No? Halina't umpisahan po ulit natin ito magla netizen at tignan natin kung ano po talaga yung katotohanan dito. Lumulutang sa headlines ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Leal Go dahil sa questionable ng testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga nasawatang kuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine offshore gaming operators o POGO compound na nasa likod mismo ng isang gusali sa munisipyo ng... Alam naman natin madlang netizen basta POGO, di ba? Talagang walang mabuting gawa yan sa bawat bansa. At sa mga ibang bansa nga, pinatanggal talaga lahat yan, no? Ewan ko ba dito sa atin at nakapasok yan at napakarami, no? Kasi nga siguro yung nakarang administrasyon natin, kalungkot lang, no? Lahat naman ang ginawa ni Pangulong Duterte at kahit ako, Duterte talaga ako, no? Puro. Pero dito lang siya sablay nung pagdating sa usaping China, no? Kumbaga sana nagpaalipin siya rito sa China, no? Natakot siya kay Xi Jinping, no? Kaya lahat ng gusto ni Xi Jinping, sinunod niya. At ang nangyari sa bansa natin ganito, no? Naglipa na yung mga nagim na ginagawa ng mga China, lalo na itong mga komunista. At ito nga, hinihinalaan na pag ito komunista, yari tayo. Kaya sana hindi dito natatapos tong usapin na to, no? Dapat tututukan at tapusin, no? Hanggat maaari. Bamban, Tarlac. Himayin natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonyang inihain ni Alice Go upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 na oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa rin hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Go dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Pero kahit anong galing at husay mo sa pagsagot, kung talagang may ginagawa kang mali at kasinungalingan, mararamdaman ng taong nanonood yan at hindi naman tanga mga Pilipino, lalo na yung mga senador natin yan dyan, no? So, dapat talaga to, patuloy pang pag-usapan, no? At tiyak mahuhuli rin yung katotohanan sa sariling bibig niya rin, no? Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalebel man ng sangguniang kabataan o pagkakonsehal.
Tila lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Go bilang kanyang successor. Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 28, 2022 na sinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang nung siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Ng inyong mga magulang? Yung father ko po retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko kung lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante Yung usapin na yan, madlang netizen, kung hindi niyo po napanood yan, yan po yung sa Senado, no, na inimbitahan to si Alice Guo na umaten dito sa Senado para matanong ng mga ganyan at paglilinaw. Dahil nga po, nasangkot yung pangalan nito sa Pogos. No? Kaya, tiyak yan, puring Chinese yan. No? Ang dami niyang mga sablay na sagot dyan na sana kinorner na ng mga mambabatas natin. No? Kaso hindi nila ganun pag ginawa. Baka kasi siguro meron pa naman sa susunod na hearing. No? Panoorin po ulit natin madamit. po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Base sa kanyang mga tugon sa komite ukol sa kanyang mga magulang, banggit ni Alice Go na anak siya ng isang retiradong magbababoy na pinangalanan ng una bilang si Angelito Guo na ang tunay na pangalan ay Jian Zhong Guo. Samantala, hindi naman daw siya naging malapit sa kanyang ina. Ngunit makikita natin sa isang post sa page ng Municipality of Banban na binati pa nitong ina na nagdiwang ng kanyang O dyan pa lang, no? Dapat yan sa susunod na hearing, itanong yan. Di ba? Hindi daw sila malapit pero binati niya. Grabe, di ba? Lahat talaga ng sinasabi nitong Alice Guo na to, talagang baka kasunungalingan talaga. Gigit niya yan. Kasi nakakatakot yung ganyan eh. Dahil baka pakawala ng komunista yan. Doon lang naman tayo natatakot, no? Pero yung pagiging mayor niya, syempre bawal din yun kung ikaw purong Chinese. Okay lang sana kung ikaw citizenship talaga sa Philippines or half Chinese, half Filipino ka, di ba? At saka siya nga pala, madlang netizen, no? Dapat maimbitahan din sa Senado si John Feliciano, yung nag-endorse dito, no? Si John Feliciano, yun yung dating mayor ng Banban bago siya. So ngayon, dapat maimbitahan din yun sa Senado dahil parang siya yung higit na nakakakilala dito sa tao na to. No? Kasi lahat ng paliwanag ni Alice Guo na ito, talagang sablay. No? At ultimo nga yung mga kapitbahay niya, hindi nakakilala. No? At kung saan siya pinanganak, di ba? Sabi sa bahay lang daw. Di ba? Tapos yung educational niya, nag-tutor lang daw pero hindi niya nakilala kung saan nakatira or anong pagkatao ng naging tutors niya. Parang sablay talaga, no? Alam na alam mo puro Chinese to. Magaling lang kasi talagang mahusay din mag-Tagalog. Kaya talagang mapapaisip ka din. No? Pero sa akin, puro Chinese, no? So, imbisigahan na lang nila kung ito komunista. Pero kung puro Chinese lang at nakalusot naman na, baka citizen na rin naman sa ating bansa, okay lang naman. Magaling naman ang mga Chinese at maabilidad at kayang paunladin ang kanyang sarili. Gayon din siguro yung nasasakupan niya, no? Kung ito, hindi pakawala ng komunista. Doon lang naman tayo medyo nag-aalangan dahil sa panahon ngayon, meron tayong threat sa China, di ba? So, yun lang naman ang dapat tutukan ng Senado. Kung ito ba'y komunista o kaarawan ka makailan lang.
Nakapagtataka rin ang nasabing post dahil inalis ito sa website matapos ang committee hearing noong May 8. Isa pang nakapagtataka sa salaysay niyang siya ay nag-iisang anak, gayong ayon sa kanyang birth certificate ay may dalawa siyang kapatid. Nang tanungin naman siya ng komite tungkol dito ay inamin naman niyang may mga half-sibling siya, mga inconsistencies na nagpapahina sa testimonya. Oo, ano na yun, hindi tugma yung sinabi niya, no? Kasi sabi niya, nag-iisa siyang anak, tapos meron siyang half-sibling. So, doon pa lang, sablay na di ba? Kaya talagang hindi ka makakalusot yan kasi paulit-ulit ang tanong sa'yo dyan ng iba-ibang tao pero isang tanong lang yun. Kaya mahuhuli ka dyan pag talaga nagsisinungaling. Kaya dapat ito, tutukan at huwag munang tapusin tong hearing na to hanggat hindi talaga natatapos. Dapat tapos talaga, no? Kadalasan kasi hearing sa Pilipinas, wala. After nun, tapos na. Pag-usapan na, pero walang nagiging closure. Dapat may closure yan, no? Ng isang politiko, lalong-lalo na at siya'y nasa sangkot sa isa sa mga pinakamalalaking isyu ngayon. Isa ring mainit na usapin ang kanyang edukasyon kung saan ni high school diploma ay hindi ito nakapaglitaw. Anya siya raw kasi ay homeschooled. Ngunit nung tanungin pa ukol sa kanyang edukasyon ay hindi man lamang niya maalala kung saang institusyon galing ang kanyang programa. Ayon sa kanyang testimonya ay nanatili sa industriya ng babuyan ng kanyang pamilya. Taliwas naman ito sa ipinakitang dokumento ng Senate Inquiry Panel na nagpapatunay na nagparehistro sila ng isang burdahan o embroidery business sa Valenzuela ng taong 2010. Ayon kay Go ay hindi raw niya alam ang mga detalye tungkol sa naturang kumpanya dahil isang taon lang daw siyang nanirahan sa Valenzuela at bata pa siya noon. Ngunit kung 17 taong gulang na siya noong 2003, ang ibig sabihin niya nasa edad 24 o 25 na siya noong mga panahong yon. Ayon din sa batas ay hindi pa maaaring maging incorporator ang isang menor de edad sa kahit anong pamang kumpanya. Ngunit nakapangalan si Alice bilang isa sa mga incorporators ng kumpanyang nabanggit kasama ang mga pangalang CMN Leal Go, Sheila Leal Go at ang kanyang ama na si Jian Zhuang Go. Nang tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni na CMN Leal Go at Sheila Leal Go, hindi raw niya sila kilala kahit pare-pareho ang nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito at magkakaapelido. Grabe, no? Iisa yung address, no? Tapos magkakaapelido, pero hindi niya kilala or wala siyang pagkakakilanlan sa mga tao na yun, no? Grabe, dun pa lang talaga, huling-huli mo na Dapat yan may follow-up question yan di ba? So, dapat sign in contempt na yon. Tapos doon mauungkat pa yung mga ibang detalye sa kanya, no? Hindi na dapat yan na pinalalabas talaga ng bansa para kasi nakakatakot yan kung yan ipakawala talaga ng komunista talaga. Doon lang naman tayo talaga nagwo-worry, no? The rest, okay naman, no? Maging mayor man siya, no? Pero tingin ko, maraming gagawing kalokohan to. Chinese to Talagang abilidad ng Chinese pagdating sa pagpapayaman sa yun nga, yung iba parehas na yun nga sinasabi ko pagka ang Chinese ay may dugong Pilipino na ayos naman ang kanilang pag-uugali, no? Pero kung sila ay mga purong Chinese na talagang bagong sadsad lang dito sa atin, talagang kadalasan gumagawa sila ng mga pagkakaperahan at mga kalokohan dito. Kaya yan, naging mayor yan, 1 year pa lang siya nandito at 1 year siyang botante. Alam mong planted, no? Tapos yung mga social accounts niya, talagang ginawa lang after maluklok siya. So talagang parang alam mo na planado at may planong ang bansang China dito, no? Kaya nakakatakot nga to. Baka ito ay isang komunista. Kaya sana tapusin to madlang netizen, no? Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators.
Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Hindi, anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu? Pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po. Sa usapin naman ng Baofu Corporation, nagtanong si Alice Go kung pagmamayari ba nito o pagmamayari ba ito ng isang Pilipino. Ay sinabi niyang Filipino-owned ito bago niya ibinenta ang kanyang share, bagamat 60% ng kumpanya ay kanyang pagmamayari, habang ang 40% naman ay pinaghahatian ng kanyang Chinese investors bilang joint venture na taliwas naman sa lesser-lessee relationship na una niyang iginiit. Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Opo, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% Chinese ka no? Di halata ko, purong Chinese to. sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero, hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po na operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from Pagcor po. Sa kalaunan ng Galing sumagot no? Kung sa pagkurman yan, meron pa rin siyang pipirmahan doon dahil nasa lugar niya yun. So, siya pa rin ang nagbigay doon. Inallowed niya pa rin. Diba? Madla netizen. Tama ba? Ayan. muling tanungin ukol sa ownership nito ay tila nag-iba na naman ang sagot niya kung saan sinabi niyang siya ang nagmamay-ari ng 50% ng Baofu Corporation. Madam Chair. Salamat, Senator Sherwin. Kung maaari ko rin mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Makikita naman natin dito na kasama si Go o kasama ni Go si Wang Ziyang na kasalukuyang hinahanap ng Chinese Embassy at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil siya may warrant of arrest ngayon sa China. Si Wang initial na L dito Ng Zunwan Technologies at Hongsheng Industries na naging sentro ng maraming paglabag sa karapatang pantao. Kung wala siyang relasyon sa Hongsheng Industry, Grabe to mga in-check na to, no? Talaga naghahasik ng lagim sa ibang bansa pa talaga, no? Ang lalakas ng loob. Dapat talaga dito sa atin, ilabas na uli yung death penalty, no? Kasi talagang pinupugaran tayo dito ng mga masasamang tao dahil alam nila, lalo na yung mga Chinese na yan, na galing talagang China, na pagdating dito ay gumagawa talaga ng mga krimen. Diba? Talagang alam naman natin yan, lalo na't mga pogos. Dapat yung mga pogos na yan, paalisin na lang din uli yan. Although sinasabi dati nung nakaraang administrasyon na malaki na itutulong na tax na ibinibigay sa ating bansa. Although meron man,
Pero kung gano'n naman ay bababuyin ng bansa natin at lahat ng kalokohan gagawin dito, mga basura yung mga yan. Dapat yung paalisin na lang uli yan, no? At kung may matira man, tutukan ng ating mga kapulisan yan na gumagawa ng kung meron man labag na ginagawang kalokohan, no? Ang masakit din nga lang, malaman man ng kapulisan natin yan, magiging dawit na naman yan pagdating sa korupsyon, no? Parang lagayan lang yan eh, di ba? So, kaya dapat siguro sa akin, aalisin na lang talaga lahat yan, pauwiin na lang talaga lahat yan, kasi nagkakaroon lang ng duming ano na naman dito sa atin. Lahat ng krimen, nandito na naman, no? Tapos sa mga gumagawa ng kadalasan krimen na yan, yung mga dayuhan na yan, lalo na yung mga checkwa na yan. Madlang netizen, no? Bakit tila ang pangalan niya ay nadawit sa mga application papers at utilities ng nasabing korporasyon? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Ong Hongsheng. Tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongsheng. Hindi po Baofu. So, Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng, represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo. So, alam na, di ba? Siya ang nagpakilala sa previous administration. Yung previous administration, hawak sa leeg ng China yan, di ba? Ni Xi Jinping. Tiyak, konektado tong mga to, no? Kaya nga bigla naging mayor din yan, no? Kaya dapat talaga, imbitahan sa Senado, ito si dating Mayor Jan Feliciano talaga. No, para kung dapat may susunod pa na hearing yan at alamin natin kung kailan yan. At dapat talaga maimbitahan yung mga talagang dapat imbitahan, no? Para makapagpapaliwanag yan at matapos na yung ganitong usapin na matapos dapat ng may closure, Hindi yung parang, okay na yan, convinced na kami. Huwag ganon. Kasi itong mga sagot na ni Alice Go, talagang kita naman natin na pinaiikot ang batas. No? Sana hindi pumayag ang Senado dyan. No? Tapusin to at lagyan ng closure to. No? Kung may talagang dapat panagutan tong si Mayor Alice, panagutin. No? At kung ikukulong, ikulong, hindi yung pauuwiin na sa bansa nila. No? So dapat matapos itong usapin na ito ng may closure talaga. No? Ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement, but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po. formal document. Ganun din yun no? Binabackupan mo sa dating administration kung meron kang kaugnayan doon, no? Yun na yun Alam nga naman, sige, tutulay ko kayo doon. Ako magsasabi sa tapos wala siyang connection doon. Parang paka-imposible yun, kalahi niya yun. Document duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po. Nako, ayon din sa panayam kay Alice Go, alam raw niyang may nagaganap na illegal na aktibidad ang Hongsheng Industries matapos itong ma-raid noong 2023, ngunit pinagkalooban pa rin niya ito ng mayor's permit dahil binigyan daw sila ng provisional license ng PAGCOR.
Kinwestiyon din ang kanyang posisyon sa Hongsheng at Baofu Corporation na ngayon nasa sangkot sa patong-patong na krimen at paglabag sa batas na ayon sa kanya, siya lamang daw ang nagpapaupa sa lugar sa korporasyong ito. Ngunit pangalan naman niya ang paulit-ulit na lumalabas sa mga general information sheet nito. Kinwestiyon din ang pagmamay-ari niya ng isang chopper na ibinenta na raw niya di umano sa isang British company na bigo naman siya pangalanan sa harap ng komite. Ang chopper na kanyang pagmamay-ari ay may plakang RPC. Grabe, ang ang mahal ng chopper niya, no? Tapos, ang pinagkakakitaan niya lang isa babuyan, di ba? Although malaki kita, no? Pero makakabili ka ba ng ganyang kamahal na sasakyan, di ba? At, grabe. Dapat to talaga madlang netizen, no? Imbestigahan pa to hanggang sa talagang mapiga kung ano talaga yung katotohanan. Yun lang naman ang gusto natin talagang malaman, yun yung katotohanan, no? At yung katotohanan na siguro kung communist ba siya o pakawala siya ng komunistang bansa na nagiging threat sa atin ngayon ng China. Kasi malaking kadelikaduhan sa bansa natin yan, pagka ganyan. 1902 na isang Eurocopter 130 T2 na nagkakahalagang $2.4 million o higit kumulang 138 million pesos na masyado naman yatang mahal po para mabili ng isang simpleng magbababoy. Ngunit ang pinaka-nakababahalang bahagi nito sa usaping chopper pa rin, pakinggan natin ang pahayag ng PAOK nang tanungin sila kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang wanted na kasosyo ni Mayor Alice Go na si Huang Ziyang. Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Wang Ziyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Grabe, di ba? Talagang ang naghahari sa atin dito, yung mga dayuhan no? Kita mo, no? Paano nga naman mahuhuli basta-basta yan o ma-check yan, gumagamit ng helicopter, no? Mga big time syndicate din tong mga to talaga. Pero sana naman talaga, matuntun na yung mga gumagawa ng mga hindi maganda dito sa ating bansa, lalo na pag dayuhan. Kalat din ngayon sa internet kung saan pinupuri at kinocongratulate ng isang dyaryo sa China si Alice Go sa kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban. Ang mas nakapagtataka nga lang rito ay kung ating isasalin sa wikang Filipino ay nakasaad rito ng isang Chinese-American itong si Alice Go. Ayon sa sistema. O, di ba? Chinese-American, no? Tapos siguro nag-aral yan ng salita natin, yung wika ng Tagalog. No? Kasi nga meron silang akay talaga dito sa atin. Kaya dapat imbestigahan yan. Kung yan ay mapapatunayan na komunista yan, pakawala ng komunista yan, dapat talaga hindi yan pauwiin ng bansa nila. No? Dito yan ikulong. No? So dapat yan, di muna matapos mag-netizen yung usapin na yan hanggat walang closure. Dapat close, no? May mangyayari, no? Hindi yung parang tinapos nila yung usapin. Wala na, ganun lang. Ganun naman kasi sa atin, sa Pilipinas, no? Dapat hindi, no? Kagaya ng sa PCSO ni Rafi Tulfo. Ang nangyari, wala na. Diba? Pero baka may money involved din kasi, diba? So, dapat hindi tinatapos yan. And then, marami sa Meralco. Kagaya dun sa Congress dati, kay Dan Fernandez, diba? Ano nangyari doon sa usapin na yun? Wala rin. Hindi rin natapos, di ba? So, binabayaran at binabalik na ng Meralco yung dating kinukuha nila. Pero, ganun pa rin yung paniningil nila. Ang taas pa rin. Dapat yung kini-question, no? So, ayun na, madlang netizen na dapat maging naman yung mga batas natin dito. Maging mahigpit sila pagdating sa mga bagay na yan, no? Lalo na sa mga immigration natin, at sa mga airport natin, yung pagpasok ng mga tao dito, dapat maging mahigpit sila, no? Hindi yung basta-basta, lalong-lalo na pagka may perang involved. Kasi ang mangyayari niyan, madali tayo nilang makakapture, no? Mai-invade. Lalo na gustong-gusto na talaga tayong kuhaan ng teritoryo niyan, ng mga Chinese na yan, no?
So, ayun lang, madlang netizen, sana po, itong napanood natin, magkaroon tayo ng aware sa nangyayari sa bansa natin. At hanggang dito na lang po, madlang netizen, at maraming salamat po sa pagsali niyo sa panonood sa akin, no? At salamat din po sa mga nag-subscribes po, no? Ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.